Kasi remember, pinasapi na din yung AMLAC for April 22. Nadadalhin nito supposedly certifications Okay. kung meron ba o wala na mga flagged, covered and suspicious transactions. So Mga parang bank predicate, transaction. Oo. prelude nga yung magiging testimony para maging may basis. And sa complaints naman, yung both complaints, sa Bali et al. And Cabrera complaint, pareho naman sila nag-allege as a main ground yung unexplained wealth. Kasi nga, ang maaasahan natin sa testimony ni former Senator Trillanes is that yung tungkol nga sa alleged existence of hidden and unexplained wealth na purportedly ay contained in undisclosed bank accounts ni VP Sara o singly or jointly with the former president, her father, and yung kanyang asawa, si Man Scarpio. And that itong mga unexplained wealth na itong mga nasa bank accounts na yan, ay hindi dinisclose sa kanyang mga salin mula pa nung siya ay naging public official hanggang ngayon. So, kaya doon magsasentro. Remember, nag-appear na rin si former Senator Trillanes noon sa Quadcom. And therefore, inaasahan natin na uulitin niya at inaasahan din natin na madadagdagan pa. Meron siya mga panibago siguro na mga impormasyon tungkol sa unexplained wealth. May mga lumalabas kasing reports ngayon na sinasabi na ilang kongresista may probable cause sa VP impeachment. Isn't it too early to even talk about that, ma'am? Yes, sa puntong ito, you can say na premature pa. Oh, Maybe ang mga statements na ganyan, yung mga pronouncements na ganyan, hindi lang maiwasan. Kasi ako minsan ganun din, nagsasabi rin ako ng ganun, no, kung ano yung opinion ko. As of now, 'di ba? Na sa nakita, lalo na yung sa testimony ni Mr. Madriaga, tsaka yung mga dokumento na galing sa iba't ibang mga resource persons nung April 14, that's the second hearing, and then wala namang kasagutan, absent naman yung respondent na dapat sana ay para masagot niya, ma-counter niya kung meron siyang mga ebidensya rin na pwedeng i-counter doon sa mga lumabas noong April 14. So parang ganyan ang trend. Talagang hindi talaga siya magpapakita. Sinasayang niya ang kanyang pagkakataon. She's squandering this precious opportunity for her to air her side and counter those evidence. So, kaya, although may pagka-premature, hindi naman bawal sa mga miyembro ng committee na sasabihin kung ano so far ang kanilang opinion o ano yung nakikita nila, na sasabihin na mukhang may probable cause kasi nga wala namang counter evidence, ay normal lang naman po yan. Pero yun na nga, nasa process pa lang tayo, nasa stage pa lang tayo ng pag-assess ng mga ebidensya na yan para lang ma-determine yung threshold ng probable cause. Pero that will happen, magkakaroon ng definitive conclusion or opinion yung mga miyembro ng committee pag after April 29 o sa April 29, which is the last of the three settings. Okay. Unless, kailangan pa. Kulang pa yung oras, so magdadagdag pa yan ng dates of hearing. Pero as of now, yun ang supposedly last day nung stage na ito. Okay. Yeah. So hindi aabot to sa 60 days na worry ni ni attorney, di ba? Yes, Rico. Domingo. Yeah, it is well within. It is well within the 60. Baka Lalo na ma-technical na naman ginawang daw. session days. 60 session days, calendar days where sessions are being conducted. Okay. Ma'am, itanong ko lang, no, based on the performance ni Madriaga kahapon, probing questions hindi nga inalaw eh. Clarificatory questions, pero mukhang marami na ho nagsasabi na mukhang
may pagka-authentic at saka wala consistent ho yung mga sinasabi niya, naalala niya lahat, pati pictures, pati mga names, Colonel Achica, Colonel Lulasco, sila Acosta. Ibig sabihin hindi siya nagbabago ng statement to at marami na siyang parang na-prove dun sa testimony niya. Kayo ho, how would you size him up as yung kayo mismo as bilang abogado ho? Okay, kasi syempre tinitingnan ko yung kanyang demeanor. Okay. At nakita naman natin may pagka-relax siya. Okay. Calm, relax. Oo. Except for those 2 moments na medyo nag-crack up siya, umiyak. yung parang teary-eyed siya. Okay. Kaya which caused some brief suspension Oo. of the proceedings. And then hindi siya nagbabasa nung any script at all except nga nung pinabasa na sa kanya yung supplemental affidavit. Oo. Pero nung sumasagot na siya sa mga clarificatory questions ay hindi niya kinukonsulta any notes, hindi niya tinitingnan yung kanyang affidavit Tsaka yung at wala lawyer. akong makita din na Yung lawyer, di pagkakataon o tinatanong. instance Yes. na nagtatanong o nagkukonsulta siya sa abogado. Yeah. Kasi pwede namang magkonsulta sa abogado. Opo. So importante kasi yung sinasabing demeanor na makikita mo rin yan yung so overall yung diskarte niya in front of the people questioning him, asking questions, propounding questions, kung pwede nating masabing credible. Pero again, at this point, maski ako, I cannot really say now na talagang I cannot say with the certainty Yes. and definitiveness na credible talaga o credible yung kanyang mga sinasabi. Opo. And then kasi nga ang test of credibility ay nangyayari yan sa trial na. Yeah. So ang general rule kasi hindi pa ngayon, hindi pa sa preliminary stage, yung preliminary investigation stage because itong proceedings ngayon before the committee is akin to the preliminary investigation stage sa prosecutors, sa Office of the Prosecutors. Yeah. So, ang general rule dyan, hindi muna tinitingnan yung issue ng credibility as much as possible. Unless talaga, hindi naman ito yung talagang absolute general rule, no? Yes, po. Meron din, kung halimbawa, meron talagang mga sobrang absurd na dun sa sinasabi o kaya very glaring and manifest yung mga inconsistencies dun sa mga sinasabi ay so far naman, at least based dun sa Tuesday, yung April 14, ay wala naman tayong nakita maski dun sa supplemental affidavit na masasabi natin na glaring inconsistencies. So the general rule still applies na wag na munang tingnan yung issue. In other words, the credibility is not yet a primary issue at this point. Kasi dun na yan sa Senate, sa impeachment court, pag umabot na sa stage na yan. Okay. Ma'am Laila, paki-explain nga po sa amin kung pwede kasi kami hoy litong-lito habang nanonood at napansin din namin na marami sa mga kongresista ang litong-lito rin kung kung ano yung probing question kasi pati ho kayo Ma'am Laila sinabihan na Ako rin that's a probing question. Yeah. Parang ang tingin namin ano ba talaga ang pwede at hindi at saka hindi ba hindi ba lang, overly cautious yung ating chairperson sa pagpapahinto ng mga di umano ay probing questions? Well, hindi ko masisisi yung mga nagsasabing gano'n na naging overly cautious. Pero ang clarificatory questions, you should confine yourself To the dun sa testimony sinasabi, lang. sa four corners Sa ng affidavit. Huwag Okay. kang lalayo. Okay. Wag kang lalayo. Pero syempre, pag nagtatanong ka kasi, minsan hindi mo maiwasan rin Tama. na gusto mo pa ng mas explanation. Detalyado. Oo. Detalyado. And yun ang nagiging probing questions na, lalo na sa mata ng, o sa pandinig ng chairperson. So we cannot also do it otherwise kasi tama naman siya. We have to confine ourselves to clarificatory questions kasi inquisitorial ito, investigative, hindi ito yung parang mag-aano ka na ng mga cross-examination. Kasi yung probing questions, that's properly part
of the Trial. cross-examination. Trial yun. Oo. Yun. Kapag kasi probing na, searching na, masyado ka nang nagtatanong ng mga detalye at lalo na kung mga tanong mo sa tingin mo ba? Ganyan, di ba? Sa tingin mo ba? Kasi ako nga, isa sa mga moments na pinigilan na ako ni Chair is nung tinatanong ko yung tungkol sa isa sa mga kasamahan nun. Oo. Doon sa affidavit, doon sa Oo. 4 na tao, lalaki na sumama sa kanya. Oo. Doon sa pagkuha ng duffel bags, doon sa Tama. yung pagpunta muna nila doon sa DepEd compound. So Apo. isa doon yung Arman. And then sinabi niya na wala na daw, namatay na daw. Pero meron siyang sinabi something like, ewan ko kung pinatay o namatay. Yeah. Ganon. So I wanted sana to ask more about that. Bakit mo sinabi na pwedeng pinatay? Pero pinigilan na rin ako doon para kasi nga nagiging probing na rin. And then yun din another moment na natatandaan ko sa questioning ko kasi may ano doon, may paragraph sa supplemental affidavit yung inaano niya na parang he feels betrayed Yeah. kay VP Oo. Sara after all he has done to her and the father. Yes. Yung mga inutos nila sa kanya, yung mga pinagawa sa kanya ay hindi siya tinulungan nung siya ay kinasuhan na ni Harry Roque, pinakasuhan na ni Harry Roque. Kidnapping. Kasi nga inaasikaso dapat ni Mr. Madriaga yung concerns ng farmers, a group of farmers from Mariveles, Bataan. Oo. So, nagtatanong ako as a follow-up question, so, ibig sabihin galit kayo kay VP Sara. Kasi I wanted to probe further into the motive of Ramil Madriaga. Kasi wala namang indication na siya ay kino-coerce sa pag-execute niya ng mga affidavit, both the original and supplemental affidavit. Walang indication na may undue influence o merong improper pressure o meron siyang any like for example monetary Yeah. consideration o pinangakuan siya kung ano, walang ganong indication. So ang nakikita kong motive talaga dito, and I think to me it's evident doon sa kanyang na pagsabi na he feels betrayed, so may galit siya. And that is a motive. And it doesn't mean it is a motive that can destroy your credibility. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin 'yon na dahil galit ka ay hindi ka na credible. Kaya nga naisipan mo nang i-expose yung mga alam mo kasi galit ka nga. Nagalit ka doon sa tao. May agenda, in Yes. other words, parang gano'n. Ano May po? agenda. So yun Opo. sana ang purpose ng aking mga probing. Yan. Probing Kaya nga po na, questions. ang Pero pinigilan na po ako. Ay, opo, pati nga Yes. si Chel Joke, pinigilan. kaya parang partner, Congresswoman, parang yung na yun, there's a very thin line between what is clarificatory Yes. and what is a probing question. So, You can say that again. yeah. So, There are times na hindi ka sigurado kung ito ba probing. Pero nevertheless, syempre, since naiisip mo na, tatanungin mo na. Oo. Kasi yung frame of mind mo rin and yung flow of thoughts mo, ayaw Yes. mong madistorbo yung nasa isip mo. Kaya tinatanong mo na rin. So bahala na kung i-rule Unless ito. na lang masita, di ba? Unless na lang as masita. probing or not. Yes. Ang importante na tanong. Oo. Ang importante na tanong. baka sakali. Yes. Pero Baka sakali. Pero Congresswoman, yung isa sa mga major highlights nung yung testimony niya, yung willing siya, 'di ba? I-sign yung waiver do sa bank Yes. secrecy law. Yun nga ang naging resulta dahil nga sabi niya ginamit siyang dummy for these mga bank accounts ni former President Duterte. Ito, malaking development to. So, isa yan sa mga, kaya siguro nasubpi na nga si former Senator Trillanes para dun sa anti-money laundering, issue na posible, 'di ba? Maging mailutang yung issue na yon. For now ho ba may confirmation na ba sa April 22 na dadalo si former Senator Trillanes ho? Opo, dadalo siya. Ako po yung nag-motion. Oo. Ako po yung nag-move na ipasubpoena siya ad testificandum and to tecum kasi magte-testify siya.
Eh, tsaka magdadala siya kung ano mang mga dokumento meron siya. And this is a sort of a predicate, a prelude to yung pag-ano naman ng AMLAC. Kasi remember, pinasapina Yeah. din yung AMLAC for April 22. Nadadalhin nito supposedly certifications Okay. kung meron ba o wala na mga flagged, covered and suspicious transactions. So Mga parang bank predicate, transaction. Oo. prelude nga yung magiging testimony para maging may basis. And sa complaints naman, yung both complaints, sa Bali et al. And Cabrera complaint, pareho naman sila nag-allege as a main ground yung unexplained wealth. Kasi nga, ang maaasahan natin sa testimony ni former Senator Trillanes is that yung tungkol nga sa alleged existence of hidden and unexplained wealth na purportedly ay contained in undisclosed bank accounts ni VP Sara o singly or jointly with the former president, her father, and yung kanyang asawa, si Man Scarpio. And that itong mga unexplained wealth na itong mga nasa bank accounts na yan, ay hindi dinisclose sa kanyang mga salin mula pa nung siya ay naging public official hanggang ngayon. So, kaya doon magsasentro. Remember, nag-appear na rin si former Senator Trillanes noon sa Quadcom. And therefore, inaasahan natin na uulitin niya at inaasahan din natin na madadagdagan pa. Meron siya mga kompleto na. panibago siguro Mga bank na mga records. impormasyon Yes. tungkol Yeah. sa unexplained wealth. Okay, let me Yes. just tick off the mga aasahan. So we can expect sa April 22 yung pag-discuss sa ITR ni VP Sara, SALN at now including the bank accounts. Yes. Wow. Not necessarily the bank accounts themselves coming from the banks, di ba? But from AMLAC. Kasi Exactly. dapat sila yung may record niyan nung Oo. mga flagged, suspicious, and covered transactions. Yung more than 500 yes, million yes. na mga transactions. So, not from the banks, hindi pa pinasabpina yung banks. Okay. Hindi siguro, hindi pa yan kailangan at this stage. Yung mga yung mga Pwede China yan bank. sa Oo. trial na. Ah, Pero dito, pwede muna yung sa AMLAC. AMLAC. O, Yes. Pero ma'am, ano yun parte yun nung sinumpaang salaysay ni Madriaga, di po ba? Yung nandun kay Madriaga ay tungkol naman dun sa sinasabi niya na mga dummy bank accounts. Oo, na binigay Yes. ni former President Na- Duterte sa kanya. Sa kanyang Yung, pangalan Yes. na pina-open down ng former president. Yeah. Although siya mismo, wala daw siya any personal transaction tungkol doon sa mga bank accounts na yon kasi dami nga. Yeah. Pero pinapapirma lang siya ng mga cheque. Blanco pa yung mga payee, blanco pa yung mga dates. Basta pinapapirma siya ng mga cheque kasi sa pangalan niya. And malaking bagay yan na meron siyang openness and willingness to to open. ipa-open. Kaya nga nag-issue siya ng waiver. Waiver, Malaking bank bagay po secrecy. yan. Oo. So that means meron tayong maasahan na corroborative doon sa punto na yon. Yun nga. Yun nga, yung kay Madriaga. yun Pero nga. yung kay Senator Trillanes, yung mga hidden and unexplained wealth ni mga undeclared bank accounts ni VP Sara or mga joint accounts with the father and or the husband. So magkaiba yon. okay. Magkaiba yon yung sa kay Mr. Madriaga. Okay, so yung gusto ko lang i-follow up yung tinatanong din ni Peter o ni Boss Peter nga, yung tungkol doon sa kay yung dummy accounts na kinreate ni former President Duterte sa kanya, kasi 'di ba, sabi nyo kailangan ng corroborative. Kung ibig sabihin, yung mga bank, kasi ini-identify niya na 3 China bank accounts, merong Metrobank, merong PNB. Kung yung mga executives na ipapatawag, kasama na rin yun, pwede rin ho ba sa House Justice Committee yun? Well, muna, yung tungkol na muna sa waiver, pag-uusapan pa yan ng committee. Ayan. Okay, Tungkol sa kung okay. ano ang gagawin tungkol sa waiver.
Okay. Okay. Ano na ba yan? Yung parang gagawin na ba? Oo. Na ipapasabina na yung mga Yun bank nga eh. accounts na Oo. yon at this Oo. stage? Mm. O sa trial na lang? Yeah. Pero the fact itself, yung gesture na yan ni Mr. Madriaga na nag-execute siya ng waiver, ay nagpapakita na mukha ngang may corroborative. Kasi hindi mo kaya gagawin yan kung tinatago mo yun Kaya, tama. o wala ka. Wala kang Oo, gano'ng oo, mga oo. so-called dummy accounts. Okay. One last from me, Congresswoman Laila. No, Nagiging abogado tayo rito. Oo, partner. parang- Nagigigilo kami Ay, parang, parang ano yung probing nga eh. Hindi na maiwasan eh. Pag si... Kayo ang nagpo-probing. Kayo ngayon ang nagpo-probing. Yes. Ay, nako. Oh, sige, Ito na lang. partner. Oh. Last na lang sa akin, Congresswoman. Ano, ha? So, tama po bang sabihin na you have to vote on this issue on probable cause on or before April 29? After siguro. Maybe sa April 29. Hindi pa siguro pwede before April 29. Oo. Kasi After nung last sa, hearing. depende nga, kung matapos na lahat sa April 22, I don't know kung mismo sa April 22 magdedetermine na ng probable cause. Yeah. Although baka hindi. Kasi Yeah. after yung issue na yan ng unexplained wealth, yung mga non-disclosure sa SALENS na tatalakayin nga sa April 22, ay meron pa tayo yung ground tungkol sa threats. Di ba? Oo, Yung isa pa plot yun eh. Oo, to isa pa yun. assassinate Oo. the president, Aha. the former speaker, Oo. and the first lady. At ang sinabina dyan, o isasabina, I'm not sure kung na-issue na yung sabina o isasabina pa lang, Oo. ay yung nandun naman sa NBI. Yung sa NBI, yung agents, yung unit na nag-iimbestiga dyan sa bagay na yan. So pinapasabina yung records ng NBI investigation on that aspect. So I'm not sure kung kakayanin na yan iti-take up din sa April 22 o sa April 29 na. Pero yan na yung magiging last Sana lang sana. Pero, na ground na itatackle. Kaya pwede na sa April 29 mismo, meron na, magkakaroon na ng voting. I'm not really sure, pero the possibility is there na magkakaroon na ng voting sa April 29 pagtapos Uy. na lahat yung Oo. mga tungkol nga doon sa mga grounds na ine-establish yung probable cause. Otherwise, another date needs to be set for that purpose alone, which is the voting. Para malaman na kung dadalhin na nga sa Senado. plenary. Plenary, So depende okay. yan. So ang magiging disposition yan is either nga may probable cause o wala. Ayun. Kung may probable cause, then isasubmit yung report and recommendation with the articles of impeachment, the proposed articles of impeachment sa plenary. Kung walang probable cause, then yung resolution and recommendation would be dismissal. At dadalhin din yan sa plenary. Kasi theoretically, ang plenary can still reverse Ayun. the decision by one-third Yeah. of the members of the plenary can still reverse Oo. yung decision ng committee. Okay. Okay. And with that, we say thank you very much. Marami na kami na-cover Oo, eh. for the record, Congresswoman, we only asked clarificatory questions. Baka That's marami pa debatable. sana kaming questions eh, pero kulang na tayo sa oras.